hapon sa inyo mga kanter. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel ay paki-like na lang po yung aking channel at paki-subscribe na rin po. Ipapaliwanag ko po sa inyo yung bago kong gawa. Ito po mga kanter. Yung ito yung request nila na usong-uso ngayon sa panangigi, yung ulo-ulo na tingga na may pulang mata. Ito yung tawag nila na may pulang mata mga kanter. Ito ay gawa ko lang sa toothbrush. Nandun na rin yung paliwanag dito mga kanter kung paano yan ginagawa, makikita nyo sa video. At saka yung hook pa lang na nilagay ko, bali teka lang yan o, bumili na lang muna ako ng hook na panjig. Yan, maiksi itong hook na nabili ko na panjig, kaya nilagyan ko na lang muna ng itong pinaka tangkay ng bullpen na yung walang laman. Ayan, para pag ano dito paglagay sa pinakapain niya, bandang gitna siya. Ayan, para pag nakita ng isda at sinibad siya, huli siya sa hook kasi nasa gitna yung hook. Tapos yung asero na ito, bali 4 na piraso ito na numero 1. Nilubid ko siya. Yan, tingnan nyo kung nakikita nyo sa video mga kanter, yan nakalalubid siya ng makikita nyo rin yan kung paano ilubid ito sa video ko na in-upload. Bali ang haba pala nitong asiro papunta sa may sapain, yan papunta dito sa swivel ay bali kalahating metro ang haba niya papunta dito sa swivel, para hindi siya magbuhol yung nylon. Dapat kailangan may swivel talaga. Ang nylon pala na ito ay number 70 na Pioneer. Tapos yung pinaka mainline ay number 90. At ang pinaka area nga pala nito mga ka-hunter ay nasa 50D pa ang area. Magmula sa hawakan papunta sa lure, 50D pa mga ka-hunter. At saka wini-welcome ko, sinashoutout ko pala yung bago kong kaibigan na si Romualdo Manoy na nandyan ngayon sa UK. Sir, salamat sa tiwala mo sa akin at papadalhan mo ako ng mga fishing supply mo. Napakalaking bagay nito na ibinigay mo sa akin. Salamat sir. At saka yung mayroon siyang Manoy's Fishing Shop. Paki-support na rin po sa FB page niya. Yun lang po. Salamat po mga kanter. Mga kanter, yung ito yung hawakan ng toothbrush. Gagawin ko tong mata ng ulo-ulo na tingga. Ito mga kanter, ito meron akong gagawin. Yan, bali itong kuha ng toothbrush ay biniak ko at saka bibilogin ko ito para yung parang mata. Ito katulad nito, yan nakagawa na ako ng isa. Yan, tapos ilalagay ko yan dito sa yung pinaka mata niya dito, ganyan. Tama na. Yan mga kanter, nakagagawa na ako ng 3, nabilog ko na. Ipapakita ko sa inyo kung paano ito binibilog. Ganito lang mga kanter, mayroon na tayong anong tawag dito, carborundum. Yan, ikikis-kis lang natin siya pa ganyan sa carborundum. Yan, para bumilog siya. Kailangan lang matyaga lang tayo sa paggawa ng ganitong mga pain. At saka pag na-testing natin ito ay sigurado naman bawi naman yung pagod natin sa paggawa. Doon sa mga nagtatanong dyan mga ka-hunter, ay hindi nga pala ako bibinta ng ganitong mga pain kasi walang LBC dito sa amin. Isla yung tinitirahan ko, napakalayo namin sa may LBC, yung pinakabayan. Kaya gusto ko man magbinta ng ganitong pain, ang problema wala akong mapadalhan. Kaya gumagawa na lang ako ng video at sinishare ko sa inyo kung paano gawin. Baka yung iba dyan ay nanonood ay may talent din sa paggawa ng ganito, ay magkaroon kayo ng ideya kung paano gumawa ng mga ganitong pamain. Yan mga kanter, ikuskus lang natin ng pagganyan. Yan bilog na siya kunti na lang. Sige na.
Yan mga kanter. Tapos na yung ginawa kong mata-mata. Yan. Ilalagay ko yan doon sa aking gagawin na ulo-ulo. Ayan mga kanter. Tapos na yung ginagawa kong ulo-ulo. Lalagyan ko na lang siya ng mata na pula. Yan, ito oh, yung mata niya. Yan oh, lalagay ko pa ganyan oh. Ang pag ano nito ay naano ng kutsilyo pa ganyan oh. Yan. Hanggang sa mabilog natin yung paglalagyan ng pinakamata. Mag-ini wag kung kabidyo. Yan. Tapos pag na ano na ito, pag masya na siya dito, yan. Ilalagay ko na siya ng pinakamata ng ulo-ulo niya. Sige, pa-channel. Ayan mga kanter na anuhan ko na, butasan ko na yung ulo-ulo nga na tingga. Yan. Ganito lang mga kanter, no? Anuhin nyo lang ng kutsilyo para mabutasan natin. Yan. Para pag nilagay natin yung pinakamata niya, ito na oh, ayan oh. Yan oh, yun. Papatakan ko ito ng shoes glue, yung ganito oh. Ito mga kanter oh. Yan. Papatakan natin siya dito para dumikit siya, kumapit yung pinakamata niya. Ganun lang mga kanter. Yung kabila naman ganyan oh, tingnan nyo. Yung kabila ito na yung kabila. Lalagyan natin yan, kabilaan yan. Na ano ko na yan, yan. Yan. Tapos yung kabila naman, ito. Bali, didikitan ko na lang, papatakan ko na lang siya ng shoes glue para dumikit siya doon. Yun lang mga kanter. Mga kanter, ito ganti. Papatakan natin siya ng glue. Yan. Ilalagay natin itong yan. Yan. Yan mga kanter oh. May mata na siya. Yung kabila naman. Ito may gas na. Yung kabila naman mga kanter, yan. Iyan natin siya lang ganyan. Tapos ilalagay natin itong pinakamata yan. Yun, okay. Yan. Terus papatakan natin siya para kumapit. Yan. Yan. Tingnan nyo mga kanter. Meron na tayong mata ng mayroon ng mata yung ating ulo-ulo. Yan. Yan lang mga kanter. Ayos. Okay. Tapos lalagyan natin ng cutex yung mata niya para magandang tingnan. Yan. Para parang yun. Tingnan nyo oh. Ayos. Cutex lang para fresh na fresh yung mata niya. Para gumanda yung kulay ng mata. Yan. Lalagyan lang natin siya ng cutex. Yan. Para makintab yung mata. Yan. Yan mga kanter oh. Ang ganda lang. Buhay na yung kanya, yung mata. Meron na tayong ulo-ulo. Yan. Lalagyan na natin ito ng kristalit para maganda. Sigurado siya sa panangigi. Okay. Ang ipapakita ko ngayong sa aking video ay kung paano ko ilulubid itong asiro na hawak ko. Ayan. Number 1 siya. Ilulubid ko siya. Bali tatlong ganito ang puputol-putulin ko siya sa mga 1 metro ang haba. Bali 3 piraso ilulubid ko siya. Bali ito yung dito ko siya ilalagay mga kanter. Kasi doon sa may nagtatanong sa akin sa in-upload kong video nung una, yung panangigi na pain, ay kung ano daw yung ilalagay kong
panali dito. At ito ang gagawin ko, yung sa asiro na number 1. At saka kung anong nylon ang gamit ko, ito, yan. Yan mga kanter. Mga kanter, ito na na ano ko na yung asiro. Bali, puputulin natin ito sa apat siya, isa. Bali, ang haba na itong isang clip ay isa, apat na piraso ang pagputol natin. Bali, tig isang metro, dalawa, tatlo, apat. Yan, apat. Yan. Bali, ilulubid natin itong apat. Idikit mo din ho. Ilulubid natin para kita inda. Ayan. Yan. Ilulubid natin silang apat. Itatali natin siya dito sa pako. Yan, pag ganyan. Itatali natin siya dyan. Kataali ba kay kung kabahaba na. Yan, ganyan. Yan. Tapos yung dulo naman, maglalagay tayo ng tubig sa balde. Yan, ganyan. Yan, patsa na. Itatali lang natin dito mga kanter sa balde na may tubig. Yan. Yan, okay na yan, higpit na yan. Tapos ito, iikot lang natin siya para maganda ang paggalubid. Tapos meron tayong tela na babasain. Basa ito, tapos iba ay ano lang natin dito, papatak. Yan, ganyan. Habang umiikot siya. Kasi nagkakaroon siya ng friction pag hindi natin siya binabasa. Kailangan babasain lang natin ito para hindi siya maputol. Mamaya makikita nyo kung paano ang resulta niya kapag lubid. Ikutin lang natin ito na ikutin yan, ganyan. Noon nahihirapan ako kung paano ko ilubid yung asiro na panali dito sa panangigi na pain. Kaya nakita ko lang din ito sa mga kasamahan kong mangingisda, yung mga master na mga mangingisda. Doon ko nakita yung technique nila. Kaya ito sinishare ko sa inyo para yung sa mga hindi pa nakakaalam, kung wala kayong pambili ng yung para sa katulad sa jig, yung anong tawag nila doon, yung ano nga yun, kaawad yata yun tawag nila. Ito, ikutin mo lang ito ng ikutin. Habang iniikot, basain lang natin mga kanter. Ganyan lang. Alalay lang sa pagbasa. At saka mas maganda yung ganitong nakalubid mga kanter kaysa yung sa sulo lang na asiro, kasi napuputol yun pag yung tawag nila ay nagtursi daw, natutursi pag ano ay napuputol. Ito hindi ito mapuputol basta-basta kasi nakalubid yung asiro natin ng 4 na piraso. Yan. Hindi ito siya basta-basta napuputol dahil lalo na kung maganda ang pagkalubid ng asiro.
na, basta makahaba ng video. Tama na dali. O yan mga kanter, okay na. Maganda na yung pagka-lobid natin. Butulin na natin siya dito sa dulo. Yun. Ayan. Ayan mga kanter, tingnan nyo. Butulin lang natin siya dito. Ayan o, tingnan nyo mga kanter. O. Kita. Kita nyo. Dugo-labo man na. Ayan o mga kanter, o. Nalubid na siya. Yan. Ganun lang kasimple mga kanter. So yan mga kanter, o. Yan, maganda ang pagkalubid mga kanter. Yan. Ngayon ilalagay ko na siya dito sa pain ko. Yan. Yan lang, o. Itutusok lang natin siya pa ganyan. Yan. Yan. Tapos ilalagay ko itong pinaka-kuan ko, yan ganyan. Kasi yung maiksi kasi yung hook na binili ko, kaya nilagyan ko siya nito para medyo malayo-layo sa kuan. Yan lang mga kanter ang pagkabit. Yan. Dapat may plies kayong ganito na para hindi mahirap na itali sa ano, sa hook yung yan. Tapos gaganitin lang natin siya para matibay siya. Yan mga kantero, yan. Tapos puputulin lang natin dito. Wala nang hindi na wala nang talab yung ano ko, yung yan. Aray ko nasusok. Yan mga kantero. Ganun lang kasimple yan. Yan, ayun. Matalas yung hook. Kumakagat kaagad sa aking ano. Yan, ganyan ang style niya mga kantero, yan. Yan, ganyan. Yan. Tapos yung dulo naman kakabit natin dito sa ito, malakas ito matibay itong swivel na binili ko. Ano to, pang yung sa mga panjig. 120 pounds ang kaya nito mga kanter. Teka lang. Katanay. Mga kanter, nalusot ko na siya sa swivel. Yan, ganyan. Madulas yung kamay ko. Yan, bali ganun lang mga kanter. Busin ko na lang ito para matibay talaga siya. Yan mga kanter.
Yan, ganyan siya oh. Yan. Tapos yung dito naman sa nylon, ganito lang yung pag ano natin. Number. Yun lang mga kanter. Yan. Yan. Ganun lang kasimple. Yan. Yan. O yan mga kanter. Yan, ganyan lang. At saka yung hook niya, ayan o, tingnan nyo o. Tama-tama lang yung haba ng hook sa pain. Yan.